Isang karaniwang Biyernes ng umaga yon sa Warner Robins, Georgia, November 24, 2023, ang araw pagkatapos ng Thanksgiving. Ngunit sa To'oy Wake Forest Drive, may isang bagay na sobrang mali. Bandang 9:10 ng umaga, isang kalma at mahinahong boses ang tumawag sa 911 upang iulat ang tila isang pagpapakamatay. Ang tumawag ay ang 57 years old na si Brian McManus at sinabi niya na kakarating lamang niya galing sa paglalakad ng kanyang aso nang madiskubre niyang patay na ang kanyang asawa, ang 63 years old na si Lucille Ann McManus, dahil umano sa sarili nitong putok ng baril. Ngunit pagdating ng mga pulis sa lugar, walang baril, walang bala o shell casing, at ang bangkay ng babae na natagpuan nilang nakahanduse sa kama ay bugbog at wasak sa tindi ng pananakit, hanggang sa naging malinaw na hindi ito pagpapatiwakal. Ito ay isang karumal-dumal na pagpatay, at ang lalaking tumawag mismo sa 911, siya ang magiging pangunahing sospek sa isa sa pinakaplanado at malamig na pagpatay sa kasaysayan ng Georgia nitong mga nakaraang taon. Lahat sa kanilang kapitbahayan ay kilala si Miss Ann. Yan ang tawag nila kay Lucille Ann McManus, isang babaeng mabait, at ramdam mo ang kagandahan ng kanyang loob kahit mula sa harap ng kanyang bahay sa Wake Forest Drive. Sa edad na 63, napagdaanan na niya ang matitinding pagkalugmok at kabiguan sa buhay. Ngunit hindi kailanman yun naging dahilan upang mawala ang kanyang kabaitan at kabukasang palad. Siya yung uri ng taong naaalala ang kaarawan ng bawat isa. Masiglang kumakaway mula sa hardin kapag may dumaraan at itinuturing na parang tunay na anak ang kanyang apo na si Jessica Terrell. Ang Warner Robins ay isang tahimik na komunidad na may humigit kumulang 80,000 katao. Mga 10 milya lamang mula sa Robins Air Force Base sa gitnang bahagi ng Georgia. Isang lugar na bihira ang marahas na krimen at kung saan totoong nagmamalasakit ang mga kapitbahay sa isa't isa. Para kay Miss Ann, ito ang perpektong lugar upang bumuo ng tahanang may halo-halong iba't ibang henerasyon. Kasama ng nakatira sa bahay si Jessica at ang dalawa nitong anak, kaya't masigla at maingay ang tahanan sa araw-araw dahil sa mga tawanan at ingay ng pamilya. Matagal nang biyuda si Miss Ann at kahit maligaya siya bilang haligi ng pamilya, hindi niya maitatanggi ang kalungkutan sa mga panahong tahimik. Isang babaeng busog sa karanasan, maraming minahal ngunit naniniwala pa ring may puwang pa sa kanyang puso para sa kasamang makakadaupang palad sa huling yugto ng kanyang buhay. Hindi siya naghahanap ng dramatikong romansa o malalaking kilos ng pag-ibig. Ang gusto lamang niya ay may makasalo magkape sa umaga, may makasamang manood ng TV tuwing gabi, at may karamay sa maliliit na pagkikipagsapalaran na nagbibigay kahulugan sa buhay. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Miss Ann ay mapagtiwala, minsan labis na mapagtiwala. Lagi niyang nakikita ang kabutihan sa bawat tao at naniniwala siyang likas na mabuti ang karamihan. Ngunit ang kabaitan at tiwala niyang ito ang mismo ring magiging dahilan ng kanyang kapahamakan dahil may isang taong nakakita sa kanyang kalungkutan bilang isang pagkakataong pagsamantalahan. Noong 2022 sa edad na 61, gumawa si Miss Ann ng desisyong ginagawa rin ng milyong-milyong tao sa kanyang edad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sumubok siya sa online dating. Nag-sign up siya sa Tinder, nag-upload ng ilang litrato at dahan-dahang sinubukan ng posibilidad na mahanap muli ang pag-ibig. Hindi niya alam na ang simpleng desisyon na yon ang magiging dahilan ng pagkawalan ng lahat sa kanya. Nang lumabas ang profile ni Miss Ann sa phone screen ni Brian McManus, nakita nito hindi ang pag-ibig, hindi ang pagkakaibigan, kundi isang pagkakataong pagsamantalahan. Sa edad na 55, ipinakilala ni Brian ang kanyang sarili bilang isang maginoong British gentleman na may impressive na background sa law enforcement. Sinabi niyang siya raw ay dating pulis sa London Metropolitan Police ng 17 taon na nagpapahiwatig ng karangalan at integridad. Ngunit hindi niya binanggit kung bakit natapos ang kanyang karera bilang pulis. Ang totoo, sinibak siya sa Metropolitan Police matapos magreklamo ang ilang kababaihan na pinaparamdam niya sa kanila ang panggigipit at sexual na panghaharas. Sapat na seryoso ang mga reklamo upang tuluyang masira ang kanyang karera. Ngunit wala ni isa sa mga yon ang makikita sa kanyang Tinder profile. Sa halip, maingat niyang binuo ang isang pagkatao na eksaktong tatama sa puso ng babaeng tulad ni Miss Ann.
Isang babaeng nakahanap ng katiyakan, respeto at totoong pagmamahal. Mabilis ang naging takbo ng kanilang ugnayan. Mula sa chat naging tawagan hanggang sa aktwal na pagkikita. At gaya ng mga bihasang manlilinlang, si Brian ay kaakit-akit, magaling magsalita at alam kung ano ang eksaktong gustong marinig ni Miss Anne. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na magsimula ng bagong buhay sa Amerika, ang paghahanap ng espesyal na taong makakasama niya sa habang buhay at ang pagbuo ng makabuluhang relasyon. Ngunit ang hindi alam ni Miss Anne, ito na pala ang pangalawang beses na gagamitin ni Brian ng kasal para sa imigrasyon. Dati na siyang ikinasal sa isang babae sa Idaho, ngunit naghiwalay sila matapos siyang maaresto dahil sa pananakit sa asawa. May pattern na paggamit sa mga babae at pagkatapos ay pagtatapon sa kanila kapag nakamit na niya ang gusto. Ngunit maingat si Brian, hindi niya kailanman binanggit ang mga ito kay Miss Anne. Mabilis ang naging daloy ng lahat. 3 buwan pa lamang mula na magkakilala sila online, nag-propose na agad ng kasal si Brian. Para kay Miss Anne, isang babaeng marahil ay nawalan na ng pag-aasang magmahal muli, parang isang fairy tale ang lahat. Narito ang isang sopistikado at maalagang lalaki na tila totoong nagmamahal sa kanya, na gustong bumuo ng buhay kasama niya at tila sagot sa lahat ng kanyang panalangin. Noong 2022 nagpakasal sila. Lumipat si Brian sa bahay ni Miss Anne sa Wake Forest Drive at agad siyang naging bahagi ng tahanang binubuo ni Miss Anne, Jessica at ng 2 apo sa tuhod. Sa panlabas parang isang masayang modernong pamilya, ngunit sa likod nito may mga palatandaang kakaiba. Maraming saksi ang nagsabi sa korte na ang kasal ay tila itinakda lamang para kay Brian upang makakuha ng green card at permanent residency sa US. Masyadong mabilis ang kasal at nag-iba raw ang ugali ni Brian matapos maisumiti ang mga papeles. Ngunit si Miss Anne na laging nagtitiwala at umaasa, mas piniling makita ang kabutihan sa kanyang asawa sa halip na pagdudahan ng intensyon nito. Nang makapanirahan na si Brian sa bahay ni Miss Anne at tila sigurado na ang landas niya sa pagiging permanent resident, unti-unting lumabas ang tunay niyang pagkatao. Ang maginoong British na nagpakilig kay Miss Anne ay nagpakita ng mas madilim at tusong anyo. Madalas siyang bumiyahe papuntang Florida. Sinasabing ito raw ay para sa negosyo. Mag-iimpake siya ng bag, magpapaalam kay Miss Anne at mawawala ng ilang araw. Inilalagay sa isip ni Miss Anne na may mahalaga siyang gawain. Ngunit hindi negosyo ang pakay ni Brian sa Florida, kundi doon niya binibisita ang kanyang kalakuyo. Isang babaeng may asawa na rin, isang dobleng pagtataksil na nagpakita ng kawalan niya ng respeto sa kasal at sa babaeng minsan niyang pinangakuan ng pag-ibig. Sa loob ng ilang buwan, may ingat na pinanatili ni Brian ang kanyang masalimuot na panlilinlang gamit ang parehong malamig at kalkuladong paraan na ginamit niya sa mismong paglapit kay Miss Anne. Tuwing siya ay babalik mula sa mga biyahe, agad niyang isusuot muli ang maskara ng isang mapagmahal na asawa. Sasabihin kay Miss Anne na mahal niya ito, sasabay sa hapunang pampamilya at gagampanan ng papel ng lalaking seryosong nagtatayo ng buhay kasama siya. Ngunit lahat ng iyon ay palabas lamang. Ayon kay District Attorney Eric Edwards, si Brian sa panahong yun ay isang palasungaling manloloko na tinitingnan ang mga babae sa kanyang buhay na parang mga bagay lamang na pwedeng gamitin at itapon kapag tapos na. Habang tumatagal, napansin ng mga malapit kay Miss Anne ang maliliit ngunit kapansin-pansing pagbabago sa kilos ni Brian. Ayon kay Jessica Terrell, tila lalong lumalayo si Brian tuwing may pagtitipon ng pamilya. Madalas siyang hindi sumasali sa usapan, parang naiilang kapag inaasahang makikihalubilo siya sa pamilyang dapat ay kanya nang pinasok. May kakaibang pakiramdam ng panganib sa presensya niya sa bahay at bagaman walang nakahula noon sa lalim ng kanyang panlilinlang o sa panganib na dala niya, unti-unti nang nakikita ng mga investigador ang pattern ng kanyang pagtrato sa mga babae. Ang pagkatanggal niya sa Metropolitan Police matapos ireklamo ang sexual na pangharas, ang failed marriage sa Idaho na nagtapos sa pag-aaresto dahil sa pananakit, at ang planadong paggamit kay Miss Anne para sa immigration fraud. Lahat ng iyon ay magkakaugnay na kwento ng isang taong umuulit ng parehong pamamaraan. Laging pareho ang template ni Brian. Hahanapin niya ang mahina at madaling magtiwala, pagsasamantalahan ng kanilang damdamin, at kapag wala na siyang mapapakinabangan, iiwan na lamang niya ang mga ito. Ang mas nakakapanganib kay Brian
ay ang kakayahan niyang mamuhay sa kasinungalingan habang nagpapakita ng normal na anyo sa mga taong nasa paligid niya. Ayon sa mga taga-usig sa korte, siya ay isang textbook narcissist, isang taong naniniwalang siya ang pinakamatalino sa silid. Ngunit ang kanyang kayabangang ito ang mismong magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Pero hindi muna bago nito kitlin ang buhay ni Miss Anne. Ang pinaka nakakakilabot sa lahat ng panlilinlang ni Brian ay kung paanong lubos niyang naisama ang sarili sa mundo ni Miss Anne. Alam niya ang mga gawain nito araw-araw, ang mga kahinaan nito, ang takbo ng buhay at tahanan nito. May access siya sa bahay, pamilya at buong pagkatao ni Miss Anne. At nang dumating ang oras na nais na niya itong patahimikin magpakailanman, ginamit niya ang lahat ng kaalamang yun laban sa kanya. Noong November 2023, nagsimula ang pagtatapos ng maingat na panlilinlang ni Brian. Sa buwang yun, gumawa siya ng maliit ngunit nakamamatay na pagkakamali. Isang pagkakamaling magbubunyag sa kanyang tunay na pagkatao at magiging dahilan ng trahedya. Sa isang sandaling dala ng kayabangan at kapabayaan, aksidenteng naipadala ni Brian kay Miss Anne ang isang text message na para sana sa kanyang kalaguyo sa Florida. Ang mensahe ay malambing, masuyo at malinaw na nagpapakita ng romantikong relasyon sa ibang babae. Para kay Miss Anne, ang pagkatanggap sa mensaheng yun ay parang gumuho ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng puso at tahanan ay may ibang babae. At higit pa roon, tila mas mahal pa niya ang babaeng yun kaysa sa kanya. Ngunit hindi si Miss Anne ang babaeng mananahimik at magtitiis ng pagtataksil. Hinarapan niya si Brian, hinanap ang katotohanan at ipinahayag ang sakit at galit ng isang asawang niloko. Mainit at mabigat ang kanilang pagtatalo at sinabi ni Miss Anne ng malinaw na pakiramdam niya ay ginamit siya at pinaglalaruan lamang. Sa gitna ng galit at pagkadurog ng puso, gumawa si Miss Anne ng desisyong magtatakda ng kanyang kapalaran. Sinabi niya kay Brian na isusumbong niya sa immigration authorities na peking kasal lamang ang kanilang pinasok. Babaliktarin niya ang lahat ng kasinungalingan at ilalantad ng pandaraya ni Brian. Para kay Brian, iyon ay isang ganap na sakuna. Kung gagawin ni Miss Anne ang sinabi niya, siya ay agad na ipapadeport sa United Kingdom at mababawi ang kanyang green card, ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpakasal. Ngunit sa halip na harapin ang resulta ng kanyang panlilinlang, sa halip na tanggapin ang parusa ng sarili niyang kasalanan, nagsimulang mag-isip si Brian ng isang di maubos-isip na solusyon. Para sa kanya, hindi siya ang problema. Hindi ang pandaraya, hindi ang kasal na puno ng kasinungalingan. Ang problema ay si Miss Anne mismo. Para sa kanya, ito ay isang sakapal, isang banta sa kanyang mga plano. At sa pananaw ni Brian McManus, ang mga babaeng naging abala sa kanya ay pwedeng itapon. Ang pagbabago ni Brian mula sa pagiging asawa tungo sa pagiging potensyal na mamamatay tao ay hindi nangyari sa isang iglap. Ngunit nang ito'y mangyari, dala pa rin ito ang parehong malamig na kalkulasyon na palaging umiiral sa paraan ng pagkikitungo ni Brian kay Miss Anne. Nagsimula na niyang pagplanuhan ng pagligpit. November 24, 2023, alas 9:10 ng umaga, nakatanggap ng tawag ang Warner Robins Police Department sa 911. Isang tawag na maglalantad sa isa sa pinakaplanadong pagpatay sa kasaysayan ng Georgia. Ang tumawag ay si Brian McManus. Tahimik at kalmado ang kanyang boses habang sinasabi na kakauwi niya lang galing maglakad ng aso at nadatnan niyang patay na ang kanyang asawa. Mukhang malinaw na nagbaril ito sa sarili. Pagdating ni na Detective Carmen Thompson at Detective Elizabeth Smith sa 202 Wake Forest Drive, naabutan nila si Brian na nakaupo lang sa harap ng hardin, ngunit agad nilang napansin na may kakaiba sa kanya. Narito ang isang lalaking nagsabing kakamatay lang ng kanyang asawa sa napakasakit na paraan, ngunit wala man lang luha, galit o emotional na reaksyon. Paulit-ulit nang ikinuwento ang parehong bersyon ng kwento na naglakad lang siya kasama ang aso at pagbalik bandang alas 9, nadatnan niyang patay na si Miss Anne sa kanilang silid. Ayon sa kanya, nagbaril daw ito sa sarili. Pero hindi niya maipaliwanag kung saan napunta ang baril. Pagpasok ng mga pulis sa bahay, agad nilang naramdamang may mali. Nakita nila ang katawan ni Miss Anne, hubad nakahandusay sa kama at may malalalang pinsala sa ulo na hindi tugma sa tama ng baril.
Walang baril sa bahay, walang bala, walang pulbura. Ang nakita nila ay eksena ng matinding karahasan, dugo sa mga dingding at kisame, mga bakas na malinaw na indikasyon ng matagal at brutal na pananakit. Ang pinsala sa ulo ni Miss Anne ay sobrang tindi, halatang ilang ulit siyang hinampas ng mabigat na bagay. Habang inaalam ng mga pulis ang eksena, lalo pang nakakabagabag ang kilos ni Brian. Sa halip na magtanong tungkol sa kanyang asawa, mas inaalala niya kung siya ba ay itunuturing ng suspect. May napansin din ng mga pulis, mga sariwang gasgas sa kanyang mga braso. Ayon kay Brian, hindi niya yun napansin, ngunit hindi rin niya maipaliwanag kung paano niya nakuha ang mga yun. Bagaman malinaw na may karahasan, kulang pa rin ng isang bagay, ang mismong sandata. Alam ng mga investigador na pinukpok si Miss Anne, pero kung ano ang ginamit nawawala. Kaya agad na nagsimula sina Detective Thompson at Detective Smith ng malawakang investigasyon na kalaunay magiging isa sa pinakamalalim sa kasaysayan ng Houston County. Mula pa lang sa ebidensya, halata nang hindi ito pagpapatiwakal at puno ng butas ang kwento ni Brian. Ang unang malaking tagpo ng kaso, isang kapitbahay ang nagsabing nakita niyang naglalakad si Brian kasama ang aso. Ngunit tumaan ito sa drainage ditch, isang hindi karaniwang rota. Kinuha ng mga investigador ang mga CCTV footage sa paligid at doon nila natuklasan ang nakakagulat na katotohanan. Sa footage bandang 8:45 ng umaga, makikitang lumabas si Brian ng bahay. Dumiretso sa drainage ditch, may tinapon sa tubig at saka bumalik ng bahay. Makalipas ang wala pang kalahating oras, tumawag siya sa 911 upang i-report umano ang pagpapakamatay ng kanyang asawa. Nang suyurin ng mga pulis ang lugar na yon, natagpuan nila ang isang rubber mallet na may tuko at isang cellphone na halatang sinubukang sirain. Ang rubber mallet na yon ang mismong ginamit na sandata para paluin hanggang mawalan ng buhay si Miss Anne. Ang autopsy ng Georgia Bureau of Investigation ang nagpatunay ng matinding karahasan. Si Miss Anne ay namatay dahil sa matinding blunt force trauma sa ulo at strangulation. Ang dugo sa ilalim ng kanyang mga kuko ay tumugma sa DNA ni Brian. Patunay na lumaban siya bago bawian ng buhay. Ang mga gasgas ni Brian ay defensive wounds na gawa ni Miss Anne sa huling sandali nito. Habang lumalalim ang investigasyon, lalo ring naging malinaw ang motibo ni Brian. Sa tulong ng FBI cellphone data, natuklasan nilang ang mga business trips ni Brian sa Florida ay hindi trabaho, kundi pagkikita nila ng kanyang kalakuyo, isang may asawa ring babae. Naalala rin ni Jessica Terrell na sinabi sa kanya ni Miss Anne na natuklasan nito ang pagtataksil ni Brian at balak na itong i-report sa immigration bilang peking kasal. Para kay Brian, yun ang bangungot na ayaw niyang kaharapin dahil kung matutuloy ang ulat ni Miss Anne, madideport siya pabalik sa UK at mababawi ang kanyang green card. Ngunit sa halip na harapin ang resulta ng kanyang kasinungalingan, pinili niyang tumapos ng tao. At nang makorner siya ng mga ebidensya, sunod-sunod ang mga kasinungalingan ni Brian. Una, sinubukan niyang ibintang ang krimen kina Jessica Terrell at sa kasintahan nito. Isang malupit at desperadong taktika para sirain ang mga nagluluksa pa sa pagkawala ni Miss Anne. Ngunit mabilis itong pinabulaanan ng FBI data dahil napatunayang malayo sila sa bahay noong oras na naganap ang krimen. Nang mabigo ang unang kwento, sinubukan ni Brian ng panibago. Di umano'y may magnanakaw na pumasok at pinasalang si Miss Anne, ngunit muli pumagsak ang kanyang kasinungalingan dahil walang bakas nang sapilit ang pagpasok sa bahay. Gamit ang lahat ng pisikal na ebidensya, muling binuo ng mga investigador ang buong pangyayari at ang larawang lumabas ay malinaw. Hindi ito aksidente. Hindi rin ito bugso ng galit. Ito ay isang malamig na planadong pagpatay. Ang security footage ang nagsilbing panghuling ebidensya na tuluyang nagwasak sa lahat ng kasinungalingan ni Brian. Sa mga video, malinaw na 2 tao lang ang naroon sa bahay sa oras ng krimen, si Miss Anne at si Brian mismo. Walang ibang pumasok o lumabas. Habang patuloy na pinabubulaanan ng mga investigador ang bawat gawa-gawang kwento ni Brian, lalo siyang nawalan ng kontrol. Paulit-ulit niyang ipinipilit na inosente siya, pero sabay din niyang binabago ang kanyang kwento para lamang ipaliwanag ang mga bagong ebidensyang lumalabas. Dahil dito, lalo pang nakumbinsi ang mga investigador na ang kaharap nila ay hindi isang balong nagluluksa,
kundi isang mapanlinlang na mamamatay tao na gagawin ng lahat para takasan ang pananagutan. Nang tuluyan ng mawasak ang lahat ng kanyang kasinungalingan, lumitaw ang malinaw na larawan ng totoong nangyari. Nag-antay si Brian matapos maligo si Miss Anne. Pagkatapos, sinunggaban niya ito at pinukpok ng rubber mallet. Nang hindi pa rin ito agad mawalan ng buhay, sinakal niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagkatapos ng karumal-dumal na krimen, maingat niyang nilinis ang lugar. Tinapon ang mga ebidensya habang naglalakad kasama ang aso at saka tumawag sa 911 upang i-report ang kunwaring pagpapatiwakal. November 25, 2023, isang araw lang matapos ang pagpatay na aresto si Brian McManus at kinasuhan ng malice murder. Nagsimula ang paglilitis noong July 7, 2025. Sa loob ng 6 na araw, iprinisenta ng mga taga-usig ang mga ebidensya, ang DNA, ang CCTV footage kung saan makikita ang itinapon ni Brian ng mga sandata at ang mga testimonyang nagpapakita ng paulit-ulit niyang pang-aabuso at panlilinlang sa mga babae. Sa buong paglilitis, walang ipinakitang emosyon si Brian. Kahit harapan ng ipinakita sa kanya ang patunay ng karahasang ginawa niya kay Miss Anne. Pagkalipas lamang ng 2 oras ng deliberasyon, nakakaisang hinatulan ng hurado si Brian McManus bilang guilty ng pagtapos ng tao. July 16, 2025, hinatulan siya ni Judge Edward D. Lookmer ng habang-buhay na pagkakabilanggo ng walang parol. Lalong dumoble ang sakit ng pamilya nang sinubukan pa ni Brian na isangkot sila sa pagpatay na sila mismo ang nagluluksa. Tinawag siya ni District Attorney Eric Edwards na isang masamang sociopath na tinitingnan ang mga babae sa kanyang buhay bilang mga bagay na pwedeng gamitin at itapon. Ang kasong ito ay nagbigay diin sa kahinaan ng mga older adults na naghahanap ng pagmamahal at kasama sa buhay at sa kahalagahan ng pagtukoy sa mapanlinlang na ugali sa mga relasyon. Si Lucille Ann McManus o si Miss Anne ay karapat-dapat sanang magpalipas ng kanyang mga nalalabing taon kasama ang pamilyang pinakamamahal niya. Ngunit sa halip, siya ay naging biktima ng isang predator na nakita siya bilang kasangkapan lamang sa pansariling layunin. Isang babaeng puno ng pagmamahal, kabutihan at tiwala sa tao. Mga katangian bagamat naging dahilan ng kanyang kahinaan kay Brian McManus ay siya ring dahilan kung bakit minahal siya ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Ito lamang po para sa araw na ito. Para sa early access sa ating upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Magkita-kita po tayo sa susunod na kwento. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!